At in my life dito sa New Zealand for today's video mga guys ay magtatanim pala ako ng ating kamatis guys. So actually guys matagal ko na itong chinerminate last September pa guys no. So ngayon ko lang talaga naisipang itanim guys. Minsan kasi guys ay tinatamad na ako magtanim dahil sa weather dito sa New Zealand guys no. Napakalamig tapos minsan din ay napakahangin. Tapos minsan din ay laging may ulan. So halos buong buwan talaga laging may ulan guys no. Kaya minsan din yung ibang araw ay busy din ako. Hindi ko na talaga naitanim itong aking kamatis guys no. Hanggang sa nag-flower na lang dito sa pot guys. Hanggang sa may bunga na lang guys. So dinahandahan ko na lang talaga i-prepare itong ano guys no, yung lupa dito na linisin. Tapos every time na may araw tapos hindi masyadong malamig, so saka ko nililinis itong aming likuran guys no. So dinahandahan ko talaga guys no, kasi lagi talagang may ulan dito guys no. So bihira lang talaga yung araw na walang ulan guys. Minsan mahangin, malamig, kaya guys matagal ko na talagang hindi na itanim itong aking sinimilya na kamatis guys. Actually noong September pa to guys. Ngayon ko lang talaga na itanim guys, kasi nga tinatamad ako magdamo, mag-garden kasi nga sobrang lamig tapos umuulan. Hindi mo maintindihan talaga yung weather dito sa New Zealand guys no. Minsan yung ulan pa sulpot guys, kaya ayun guys, na-standby yung aking pananim na kamatis. Tapos yung ano din dito guys, yung damo, ang tagal, ang bilis pala tumubo guys. Kaya ngayon ko lang talaga na tapos nalinisin itong aming backyard guys. Actually guys, itong aming lupa dito guys, punong-puno talaga ng mga ano guys, yung mga pang firewood ba guys, yung mga log, yung malalaking troso guys na nakatambak dito sa likod ng aming bakuran guys. Ang lalaki ng mga kahoy dito guys, kaya limited lang talaga yung space na pwede kong pagtaniman ng aking mga ginerbinate or mga gulay dito guys no. Limited lang talaga yung space na aking pwedeng pagtaniman, kasi nga yung backyard namin dito guys ay punong-puno talaga ng mga pinutol na kahoy ng aking partner guys no. Actually matagal na yan guys. So ngayon guys, konti lang talaga yung aking pwedeng pagtaniman. Limited lang talaga yung space dito sa aming likod guys no. Kaya yung mga damo dito guys, napakahirap linisin, lalo na yung IB na ano guys, yung parang damo na IB ba guys, parang string siya na damo. So invisible talaga yun dito sa New Zealand. So napakahirap yun talaga linisin, kaya dinahandahan ko talaga every time na maganda yung araw, walang ulan, tapos medyo mainit. Kaya yun ang time na ginagawan ko ng paraan para maglinis dito sa aming bakuran guys. Kaya ngayon ko lang talaga natapos maglinis yung nare-ready yung pagtaniman ng aking mga gulay guys no. So ngayon guys is medyo din mahangin, malamig pa rin yung temperature guys no. Kahit summer na dito sa New Zealand guys, ay iwan ko ba guys, minsan nung isang araw nga umulan na naman ng guys, ng ice. Kaya medyo lumamig na naman yung panahon. Actually summer na ngayon guys, kasi nga nag-start ng summer noong December guys, pero yung temperature nasa 18 Celsius to 20 Celsius pa rin guys no. Yung lamig niya is parang nasa aircon ka guys, yung parang nasa mall ka, mas malamig pa doon guys. Kaya nga tinatamad na talaga ako mag-garden guys no. Kaya tiyagaan lang talaga pala yung mag-garden ka dito sa New Zealand guys. Kaya medyo pricey or medyo mahal yung mga pananim dito sa New Zealand guys, kasi yung ibang pang summer na vegetable guys ay hirap talagang tumubo guys. For example na lang yung aking okra guys na tinanim ko noong December guys. So January, 2 months na guys, pero yung tubo ng aking okra is nasa 2 to 3 inches lang guys. Kaya napakahirap talaga yung mag-garden dito ng pang-summer na vegetable guys. Siguro sa sobrang lamig guys dito sa New Zealand, kaya ang hirap nilang tumubo guys. Kasi naman yung weather dito nasa 18 to 20 Celsius pag summer guys. So yung pinaka lang talaga dito sa New Zealand guys, pinaka summer nila is ngayong February guys. So tingnan natin ngayong February kung tutubo na ba talaga o yung aking tinanim na guys no, yung okra.
So ito pala yung aking ginerminate noong September guys. So dyan ko muna nilagay sa sa pot, tapos saka ko na lang nilipat dito na sa lupa guys. So medyo matagal-tagal na siya dyan sa pot guys, no? Kasi matagal na talaga na laging umuulan dito sa New Zealand guys. Hindi ko talaga maintindihan yung weather dito. Napakalamig at laging umuulan. At saka malakas talaga yung hangin dito guys kasi nasa nasa taas kami ng bundok. Yung aming bahay nasa taas ng bundok. Kaya napakahangin talaga guys. Para ka nang lilipad dito pag guys, no? Pag humangin dito sa aming lugar. So ngayon guys, yung aking kamatis ay nag-umpisa na pala sila, nag-start na sila mag-flower, tapos yung iba may bunga na rin. Kaya tinanim ko na talaga dito sa lupa guys, hindi na talaga pwedeng ipat pa sila guys kasi kulang na talaga yung vitamins na nutrients na masisip-sip nila sa pot kasi limited lang talaga yung lupa sa pot guys. So ito na nga yung aking tinanim guys. So thank you for watching. I hope you like my video. Bye-bye!